Isang magandang umaga sa inyo mga ka-Ronstar, lalo-lalo na dito sa Boracay. At ngayong ang day to namin dito sa Boracay ay maaga tayong gumising dahil tayo ay a-attend o sasama sa isang island hopping. At para may lakas nga para maghanap ng jowa, ay ito nga, kumain muna tayo kung saan tayo makakamura. Ay nako, mali pala, kaya tayo kumain para may lakas sa pag-ikot ng iba't ibang isla. At para hindi mabasa ang ating bag kung sakali lumubog ang bangka. Syempre, joke lang, huwag kayong syunga, alam nyo naman na island hopping yun eh. Kaya naman need natin ng waterproof na bag at bumili na rin tayo ng eyeglass. Ayan o, suot-suot ko na agad o, hindi na nakapagpigil si Ronstar TV o. At ayun na nga mga ka-Ronstar, bilang part ng ating island hopping ay meron tayo syempre meet up place at ito nga ay dito lang sa may Bukana o beachfront na malapit lang sa pinakang tapat ng Yellow Cub. At ito nga, dito na rin yung ating pinakang boarding area. At sa ilang saglit nga lang ng aming paghihintay ay binigyan na kami ng hudyat na pwede na kaming sumakay sa aming mismong tourist boat. Okay, so papunta na kami dun sa aming sasakyan na boat, but then talaga nagsha-shaking kami dito, parang may lindol kung titingnan nyo kasi umuuga siya, parang floating container siya na pinagtabi-tabi, ganun yung itsura niya mga ka-Ronstar. At ito na nga mga ka-Ronstar, so malapit na po kami sumakay sa aming sasakyan na boat para sa aming island hopping, so see you there! Ay, bakit ganon? Hindi mo lang nag-inform ang tourist guide na kailangan pala pag sasakay ka ng pinakang tourist boat, may kakbay! At pagkasakay nga namin, agad sa amin pinasuot ang aming pinakang life jacket. O, diba safe na safe dito? Pwede na, ready na kahit magkalubugan na. Uy, chawot lang yun ha. At nagsimula na nga ang aming paglalakbay. Pero bakit naman ganito ang mga itsura ng mga kasama ko? Excited ba talaga sila o natatakot ba sila o ano ba? Ay nako, bahala kayo dyan. Basta ako excited ako kasi patungo na kami sa pinakang Puka Beach. Bakit ganun yung words? Basta Puka Beach. At sa ilang saglit ka lang ng aming paglalayag ay sa wakas narating na namin ang napakaganda at napakaputi ng buhangin na Puka Beach. Ito pala yung tinatawag nilang Puka Beach. At talaga namang inulit-ulit pa. At dito pala sa Puka Beach maraming mga nagtitake ng photo para sa Crystal Kayak. So katatapos na po namin sa Puka Beach. Ayan, dito kami naka-experience ng Crystal Kayak. So nakakatuwa, shoutout lang po kay Andrew, siya yung nakausap namin doon kanina. Ayan. At pagkatapos nga namin mag-feeling artista sa pinakang Puka Beach ay umalis naman kami doon at tumungo naman kami sa ibang isla malapit para naman sa aming snorkeling. Yun nga lang, nalobat po ang aking cellphone kaya hindi ko na nakunan. At para nga pala sa mga gusto mag-snorkeling, meron nga palang bayad na 100 pesos para naman sa gagamitin yung goggles. Pagkatapos nga ng nakakagutom na snorkeling ay pumunta naman kami dito o nag-proceed naman kami sa pinakang main island ng Aklan o dito mismo sa pinakang Katiklan para naman sa aming buffet lunch. At habang naglalakad nga kami papunta sa aming mode of transportation ay dumaan nga kami dito sa isang mahaba nila dito na pinakang bamboo bridge at talaga naman nakaka-excite yung aming pupuntahan. Okay mga ka-Ronstar, so pupunta kami ngayon para sa aming buffet lunch. This is the first time na nakaride tayo ng ganitong klase ng tricycle na yung angkas sa likuran ay magkaharapan. Tingnan nyo naman. Pero sige nila Pagkatapos ka ng ilang saglit lamang na aming biyahe gamit ang aming kakaibang tricycle na sinakyan, ay ito nga, nandito na ngayon tayo sa pinakang venue ng aming buffet lunch. At talaga naman nakakagutom tingnan. Ayan o, meron tayo dito mga barbecue, yung pork at saka yung chicken barbecue. Ayan, at talaga naman kahit gutom na tayo, ay talagang super energetic pa rin natin. Kaya naman ito na, sinimulan na natin kumuha ng ating pagkain. So dito nga, meron sila ditong rice, tapos meron sila ditong chop suey. Ayan o, si ating nakangiti o. And then meron po sila ditong iba't ibang klase ng mga putahe o seafoods. At ang napansin ko nga dito no pagdating namin ay parang haba-haba naman ang pila habang may kumukuha ng pagkain pero na ako nang kumukuha. Bakit ganun? Parang wala na akong kasunod. Na-conscious yata sila sa camera. Ay alam ko na, baka naman ayaw nila makunan sa camera na isang dabakbak ang kukunin nila pagkain. At bukod nga sa kanilang mga condiments dito ay meron din po sila dito ang available na pinakang soup. So ang sarap-sarap humigop kapag gutom na gutom, diba? At kung pagmamasdan nyo nga ang aking plato, ayan mga ka-Ronstar, hindi naman obvious na gutom na po ako. Kaya naman mga ka-Ronstar, wala nang patumpik-tumpik pa. Ayan na, lapang kong lapang na. At ang pinagtataka ko nga lang ay bakit kung kailan kumakain na ako ay saka naman dumagsa na naman at humaba ang pila.
At pagkatapos nga namin kumain ay may sinabi sa amin ang pinakang tour guide na meron daw ditong hot kawa sa labas kung saan isa ito sa mga attraction nila dito sa pinakang kanilang buffet restaurant. At syempre, hindi tayo magpapahuli dyan hanggat pwede natin itatry natin yan para naman meron tayong experience at hindi natin pagsisihan na pag-alis natin dito bakit hindi natin nagawa ang bagay na yan. Sinimulan ko na nga ang paglalaga ng 2 itlog. Okay, so right after ng aming buffet lunch. Ayan, bali, meron naman tayo ngayon ganitong klase na attraction dito sa may Boracay. So nga, katiklan yan. Actually, sikat to sa ano yan, Tipolo, pero meron din pala sila dito sa Boracay. Katiklan nga, hindi nga Boracay. Hindi gam-gam lang siya, hindi siya totally mainit talaga. And nakaka-relax. Sarap. At enjoy na enjoy nga ang 2 itlog. At pagkatapos nga namin kumain sa buffet restaurant sa pinakang Katiklan ay agad naman kaming tumungo papunta sa may pinakang Crystal Cove Island. At dito nga ay magbabayad ka ng 300 pesos para sa entrance fee at nang malibot mo ang pinakang buong isla nila. Pero yung pagbabayad mo ng 300 pesos ay choice mo lang kung gusto mong pumasok sa kanilang isla kasi kung ayaw mo pwede naman mag-swimming ka na lang sa kanilang pinakang beach dito sa harap. At ito na nga, sinimulan na nga namin ang paggagalugad o pagtutor sa pinakang loob ng kanilang isla. At grabe talagang mangha-mangha talaga ako sa kanilang isla dito kasi sobra talaga nag-enjoy ako dito at talagang napakaganda ng kanilang lugar at abangan nyo aking susunod na video kasi i-feature ko talaga sa inyo ang pinakamagandang place nila dito sa pinakang Crystal Cove Island. At ito nga yung mga nakikita ninyo, ilan lang sa mga video clips na aking ipapakita. At ito nga yung isla na napakarami ko talagang adventures na nangyari o na-experience. At pagkatapos nga ng aming mga adventures dito na sobrang enjoyable, unforgettable at remarkable, ay agad naman kaming tumungo pabalik naman ng aming isla or pinanggalingan naming isla or yun nga yung Boracay Island. At nabigo man ako na makahanap ng bagong jowa ay sobra naman akong nakaramdam dito ng saya sa ganitong klase ng isla. At ito na nga, nakabalik na nga kami ng Boracay Island at bumaba nga kami sa aming pinakang boat kung saan ang pangalan nito ay Shirley Shane. At talaga namang baon-baon ko ang saya pabalik dito sa may pinakang Boracay Island. At this time, masasabi ko talaga na 100% fun is truly under the sun. Kaya naman ang advice ko, wag nang pagluta-gluta, magpakatotoo ka para maramdaman mo ang tunay na saya. Thank you so much for watching and see you on my next video.